Sige, sigaw ng armadong lalaki habang madilim na nakatitig sa sundalong nasa harapan niya. Walang nagawa si Sia kung hindi ang umiyak habang paulit-ulit na nananalangin sa sarili na sana ay matapos na ang bangungot na ito. Ibaba mo yung baril mo o pasasabugin kong bungo ng babaeng ito. Muli pa nitong banta, sabay hawak ng mahigpit sa leeg ng dalagang si Sia. Habang tumatagal ang oras, mas lalo lamang nahihirapan si Sia sa paghinga. Idagdag pa ang takot na nararamdaman niya ngayon sa kamay ng armadong lalaki, na ngayon ay pasimpleng nakapwesto sa likuran niya habang may baril na nakatutok sa sentido niya. Hindi rin nagtagal ay nakarinig si Sia ng isang malakas na putok ng baril. Kasabay nito ay ang pagtulak ng lalaki sa kanya na naging dahilan kung bakit mabilis siyang sinalo ng sundalong bumaril sa lalaking ngayon ay nakahiga na sa sahig. Huwag mong bibitawan ng bomba! Sigaw ng sundalo sa kanya na naiiyak niyang tinanguan kasabay ng paghigpit ng hawak sa bombang ipinahawak sa kanya ng armadong lalaki kanina. Bakit nga ba siya napunta sa sitwasyong ito? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Tahimik ang buhay sa probinsya. Maaliwalas ang paligid, sariwang hangin, walang away, walang gulo. Malayong malayo sa buhay na meron ng syudad. Labag man sa kalooban ng dalagang si Sia, ay wala na siyang nagawa nang nagdesisyon ng mga magulang niya na dalhin siya sa Maynila upang doon ipagpatuloy ang pag-aaral ng medisina. Nakatayo siya ngayon sa harap ng campus habang mariing pinagmamasdan ang emblem ng kolehiyong papasukan niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay muling sumagi sa isip niya ang mga memories niya sa dating school na pinapasukan sa probinsya. Kung may pagpipilian nga lang ako, mas gugustuhin ko pang manatili na lang sa probinsya kesa rito. Bulong ni Sia sa sarili bago ngumuso at nagpatuloy sa paglalakad papasok sa loob. Mahirap lang ang buhay ni Sia sa probinsya, pero hindi niya rin maipagkakailang kahit na mahirap ang buhay niya roon. Masaya naman siya roon kasama ng buo niyang pamilya. Sa katunayan nga ay labag sa kalooban ni Sia ang iwanan ng mga magulang niya sa probinsya. Kung available nga lang ang kurso ng medisina sa lugar nila, di sana hindi niya na kailangan pang lumuwas ng Maynila para lang makapasok sa kolehiyo. Kulang ang mga pasilidad na naroon. Kaya naman kahit na ayaw niyang iwanan ng pamilya, wala rin siyang nagawa kung hindi ang lumuwas ng Maynila at dito ipagpatuloy ang pag-aaral ng medisina. Malapit na tayong graduate, Sia! Tili ni Cheska habang patuloy sa pagtalon na animong bata sa harapan ng kaibigan. Malapit na tayong maging doktor! Malayo pa! Natatawa niyang sambit na ikinanguso ng kaibigan. 4 na taon pang bubunuin natin. Nako, maski na kailan, killjoy mo talaga. Singhal pa nito na tinawanan na lang nila. Kahit mahirap para kay Sia ang malayo sa pamilya, ginawa niya pa rin ang lahat ng makakaya niya upang panatilihin ang komunikasyon niya sa mga ito. Palagi niya itong tinatawagan sa tuwing wala silang duty sa ospital. Kapag naman may libre siyang oras, itinutuon niya rito ang lahat ng oras niya upang kahit na papaano ay makabawi naman siya sa lahat ng mga oras niya na hindi niya ito nakakasama. Hayaan niyo po, kapag graduate na ako, dadalhin ko na kayo rito sa Maynila para magkakasama na tayo. Pangako niya pa sa ina nang minsan niya itong makausap. Abay sana nga anak. Aniya, bago muling binago ang usapan. Kamusta ka na nga ba dyan? Kaya mo pa ba anak? Opo naman ay. Aniya, bago siya natawa sa pag-aalalang bumakas sa mukha ng mahal na ina. Medyo nahihirapan lang po ako kapag panggabi.
Pero overall, okay naman ang performance ko. Abay maigi yan anak. Aniya bago tumango sa sinagot ng anak. Basta't huwag mo kakalimutan na inumin lahat ng vitamins mo ha. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ang kuya mo. Ibinili niya rin sa akin na once na tumawag ka, tawagin mo rin daw siya. May importante yata siyang sasabihin sa'yo, Sia. Sige po, Nay. Tingin niyo po ba may pasok siya ngayon? Tanong niya na inilingan lang ng ina niya. Break time niya siguro, pwede mo siyang tawagan ngayon anak. Hindi naman mahigpit sa workplace nila eh. Nang dahil sa suhestyon ng ina, hindi na siya nagdalawang isip pa na magpaalam na rito upang tawagan na rin ang nakakatanda niyang kapatid na ngayon ay nasa Saudi. Tulad ni Sia, doktor rin ang kuya niya na nakabase ngayon sa Saudi. Hindi katulad ng ibang magkakapatid na palaging nag-aaway. Hindi nila maipagkakaila na mahal nila ang isa't isa. Ito rin ang nagtulak sa kanya na medisina ang kuhaning kurso. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa na kuhanin din ang kursong tinapos ng kuya niya. Baka naman ipangbabar mo lang yung perang ipapadala ko sa'yo ha? Agad na umarko ang kilay niya nang marinig ang pang-aasar nito sa kanya. Ha? Anong ipangbabar? Asik niya na tinawanan lang nito sa kabilang linya. Hindi ko nga alam kung paano umorder sa fast food. Magbar pa kaya? Ang seryoso mo naman masyado. Niloloko lang kita, Sia. Natatawa nitong sambit na ikinaikot ng mga mata niya sa iritasyon. Alam ko, aniya. Nang matanggap niya ang text galing sa perang ipinadala sa kanya ni Martin, hindi na siya nagdalawang isip pa na tawagan si Cheska upang magpasama rito na kumuha ng pera sa bangko. Ay go! Siguraduhin mo lang na ililibre mo ko ha? Biro nito na natatawa niyang tinanguan. Nakangiti nilang tinahak ang lobby ng bangko. Lahat halos ng mga taong naroon ay kumukuha rin ng pera tulad nila. Ang iba naman sa mga ito ay kung hindi kumukuha ng pensyon, nagdedeposito naman ng pera sa kanya-kanyang account. Magkakaroon daw ng party sa Biyernes ah. Iniimbitahan nga tayo ni Amaya. Patuloy sa pagkukwento ni Cheska habang naglalakad silang dalawa patungo sa reception. Tingin mo ba papayagan ka ng parents mo? Sabi kasi ni Amaya, gaganapin daw ang party niya sa loob ng isang private club. Hindi ako papayagan. Kilala mo naman ng kuya ko, Cheska. Nagagalit yun sa tuwing nag-upload ako ng picture sa social media accounts ko. Paano kung nakita niya na nasa bar ako? Kunot noon niyang paliwanag na ikinangiwi ng kaibigan. Ano na lang iisipin niya? Baka nga gabawiin niya pa sa akin yung allowance na binigay niya ngayon. Di wag ka nang mag-upload ng pictures. Bubita ka talaga, Sia. Suhestyon na may halong pang-aasar ni Cheska na pabirong inirapan ni Sia. Minsan lang naman tayong umattend sa mga party, Sia. At isa pa, kaibigan din naman natin si Amaya. Kahit na, muling pagtanggi ni Sia sa kanya. Magdodoktor tayo, Cheska. Medisina ang kurso natin. Napaka-unprofessional naman natin kung may makakakita sa atin na nagbabar. Baka nga ma-expel pa tayo sa ospital kapag may nakakita sa atin na nagna-night out sa bar. Bahagyang umuso si Cheska nang makuha ang ipinupunto ni Sia. Sabagay, may punto ka. Agad na nahila ni Cheska ang manggastang polong suot ni Sia nang muntik na siyang mapaupo sa sahig. Galit niyang iniangat ang tingin at halos umusok ang butas ng ilong niya sa galit nang hindi man lang siya nilingon ng lalaking nakabanggaan niya. Aba tarantadong yun ah! Usal niya habang nakatitig sa lalaki ngayon ay naglalakad palayo sa kanila. Kunot noo siyang binalingan ng tingin ni Sia bago lumingon sa lalaking kakaibang kinikilos. Nakapumulsa itong naglalakad patungo sa isang silid. Nakasuot din ito ng itim na jacket at bahagya ring natatabingan ng itim na mask ang ilong at bibig nito. Bagay na naging dahilan kung bakit hindi man lang nila nakilala ang misteryosong lalaki.
Anong problema? Aba, binangga ba naman ako? Angil ni Cheska bago maarting pinagpag ang braso na nasayaran ng balikat ng misteryosong lalaki. Ang ganda ng mood ko Nakita mo naman siya, 'di ba? Sinira na naman ng matandang yan ang mood ko. Paano mo nasabing matanda? Hindi mo naman napansin ang mukha niya, 'di ba? Mayabang nang umisi si Cheska sa kanya bago namewang. Mabilis kong nabumukhaan lahat ng taong nakakasalubong ko siya. Hanggang ngayon nga, kilala ko pa rin kung sino yung lalaking nang ghost sa'yo 7 years ago. Shut up! Angel ni Sia na tinawanan niya na lang. Hintayin mo na lang ako sa waiting area. Ako nang pupunta sa reception. Okay. Pagpayag ni Cheska bago nito tinapik ang balikat niya at naglakad na patungo sa waiting area na tinutukoy ng kaibigan. Yes, ma'am. Bati ng clerk sa kanya. Magde-deposit po ba kayo? Kukuha po. Ngiti niya na tinanguan ng clerk. Ay, sa kabilang linya po tayo, ma'am. Sagot nito bago tinungo ang linya kung saan niya makakasama ang lalaking bumangga kanina sa kaibigan niya. Thank you. Marahan siyang naglakad patungo sa linyang tinutukoy ng clerk. Habang papalapit siya ng papalapit sa direksyon ng lalaking iyon, mas lalo lamang kumakalabog ang puso niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sa inyo po, ma'am? Ngiti ng clerk sa kanya na ginantihan niya. Kukuha po ba? Bago pa man siya tumango, agad na namutla ang clerk na nasa gilid nila nang bigla na lamang naglabas ng baril ang lalaking kasama nila sa linya. Mabilis nitong hinubad ang hoodie ng jacket na suot niya at agad na tinutok ang baril sa ulo ng clerk na nasa harapan niya. Tila ba nawala sa wisyo si Sia nang dahil sa labis na gulat. Bumalik lamang siya sa pag-iisip nang marinig niya ang nakakatakot na sigawan ng mga taong naroroon. Tumawag kayo ng pulis! Bago pa man matapos ng clerk ang bilin niya, mabilis na siyang binaril sa ulo ng isa pang lalaki. Marahang inikot ni Sia ang mga mata niya sa reception at halos makahinga siya ng maluwag nang makita niya si Cheska na ngayon ay kasama ng iilan sa mga taong ngayon ay nagsusumiksik sa dulong bahagi ng waiting area. Tulad nila Sia at ng clerk na nakasama niya, may nagbabantay rin sa bawat galaw ng mga empleyadong nasa waiting area. Kitang-kita niya ang takot sa mga mata ni Cheska nang magsalubong ang mata nilang dalawa ni Sia. Isa lang nasisiguro ni Sia ngayon. Maraming armadong lalaki ang nasa loob ng bangko ngayon. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, hindi lamang 3, kundi nasa 13 silang lahat. Yuko! Bulong sa kanya ng babaeng clerk na agad niyang ginawa. Tinutok ng lalaking nakasuot ng itim na hoodie ang baril niya sa ulo ng clerk na agad nitong ikinatigil sa pagyuko. Dalhin mo lahat ng pera rito. Buksan mo ang vault at limasin mo lahat ng alahas na naroroon. Utos nito na hindi niya kaagad sinunod. Bilisan mo! Umalingaw-ngaw ang sagaw nito sa kabuuan ng bangko na halos ikatalo nilang lahat sa gulat dahil nga sa labis na takot. Wala nang nagawa ang clerk kung hindi ang nagmamadaling sinunod ang utos niya. Hindi pa man ito nalilimas lahat ng alahas na nasa vault ay narinig na nila ang wangwang ng pulis sa labas. Wala nang nagawa ang lahat kung hindi ang yumuko, lalo na nang sinimulang paulanan ng mga armadong lalaki ang mga pulis na pumasok sa loob. Kabi-kabila ng bangkay na nasa loob at ang ilan dito ay bangkay ng mga hostage taker na piniling makipaglaban sa halip na sumuko sa mga otoridad. Unti-unti ay nagawang iligtas ng mga pulis at mga sundalong naroroon ang mga biktima. Kabilang na sa mga naligtas nila ay si Cheska, na kahit nakalabas na sa loob ng bangko ay nangangatal pa rin sa takot. Yung kaibigan ko! Nasa loob ang kaibigan ko! Sigaw niya sa military officer na nagligtas sa kanila. Iligtas niyo yung kaibigan ko, please! Kumalma ka muna. Ang sabi ko, iligtas niyo yung kaibigan ko! Kumalma ka! Sigaw sa kanya ng military officer na halos ikanguso niya.
Manahimik ka na muna sa isang tabi. Hindi nakakatulong yung ginagawa mo. Sa kabilang banda naman, ay halos makahinga na ng maluwag si Sia habang nananatili pa rin nagtatago sa ilalim ng mesa. Ang akala niya ay ligtas na para sa kanyang umalis sa pwestong iyon. Pero nang makita niya ang lalaking nakatayo sa gilid niya, doon niya naisip na nagkamali siya ng inakala niya. Sa tingin mo, saan ka pupunta? Singhal sa kanya ng armadong lalaki bago niya hinilang polo ni Sia at agad na hinila papalapit sa kanya. Dito ka lang! Wala nang nagawa si Sia kung hindi ang lihim na manalangin nang mabilis siya nitong hinawakan sa leeg kasabay ng pagtutok ng baril sa sentido niya. Nang pumasok ang ilan sa mga sundalong naroon sa loob, agad na natigilan ang lahat ng naroroon nang makita nilang isang armadong lalaki na may bihag na isang dalaga. May binihag! Saad ng isang sundalo na narinig ng lahat ng naroroon. Hindi niyo ba naililigtas ang kaibigan ko? Sigaw ni Cheska, sabay dakot ng kwelyo sa sundalong nakasagutan niya kanina. Iligtas niyo si Sia! Gusto mo siyang iligtas? Tanong ng sundalo sa kanya na animong napipiko na rin sa paulit-ulit niyang utos. Lumapit siya sa likuran ni Cheska at marahan niya itong tinulak na ikinasama ng mukha ng dalaga. Gusto mo siyang iligtas, diba? Mauna ka. Bakit ba ang harsh mo sa akin? Maingay ka kasi. Singhal sa kanya ng military bago umismed na ikinanguso niya. Sa kabilang banda, wala namang nagawa si Sia kung hindi ang umiyak. Lalo na nang muling idiniin ng armadong lalaki ang baril sa sentido niya. Isang kalabit lang ay natitiyak niyang mamamatay siya sa kamay nito. Kanina lang ay may pinahawak itong matigas na bagay sa kanya. Alam niya kung ano ang bagay na iyon. Sa oras na mabitawan mo yan, sasabog ka at ang buong lugar na to. Paalala ng armadong lalaki na mas lalo niyang ikinatakot. Lahat halos ng sundalong naroroon ay nakatutok ang baril sa direksyon nilang dalawa. Wala ni isa may planong sumuko. Naging madilim ang titig ng armadong lalaki sa kaisa-isang sundalong naglakas ng loob na umabante ng isang hakbang sa gawin nila. Kaya naman mabilis na itong tinutukan ng baril. Sige, subukan mong lumapit. Pasasabugin ko ang buong lugar na to. Banta nito, sabay lapat ng daliri niya sa gatilyo ng baril. Ibaba mo yung armas mo. Walang nagawa ang sundalo kung hindi ang marahang nag-angat ng kamay bilang pagsuko. Sumuko ka na. Tutulungan kita. Pakikipagnegosasyon pa ng sundalo habang nakatitig sa direksyon nilang dalawa. Ibaba mo ang baril mo. Palayain mo siya. Maraming madadamay dyan sa gagawin mo. Wala akong pakialam sa inyong lahat. Sigaw niya, sabay tutok ng baril sa ulo ni Sia na mas lalo niyang ikinapikit. Tingin niyo ba, susuko na lang ako ng basta-basta? Pinatay niyo na lahat ng kasamahan ko. Maaayos pa natin ang lahat. Muling humakbang ang sundalo palapit sa direksyon nila. Ngunit agad din siyang natigilan sa paglapit nang muling itinutok ng armadong lalaki sa kanya ang baril na hawak nito. Sige! Sigaw ng armadong lalaki habang madilim na nakatitig sa sundalong nasa harapan niya. Isa pang lapit mo. Kakalat sa sahig ang utak ng babaeng ito. Samantala, wala namang nagawa si Sia kung hindi ang umiyak habang paulit-ulit na nananalangin sa sarili na sana matapos na ang bangungot nito. Ibaba mo yung baril mo o pasasabugin kong bungo ng babaeng ito. Muli pa nitong banta, sabay hawak ng mahigpit sa leeg ng dalagang si Sia. Habang tumatagal ang oras, mas lalo lamang nahihirapan si Sia sa paghinga. Idagdag pa ang takot na nararamdaman niya ngayon sa kamay ng armadong lalaki, na ngayon ay pasimpleng nakapwesto sa likuran niya, habang may baril na nakatutok sa sentido niya.
Hindi rin nagtagal ay nakarinig si Sia ng malakas na putok ng barel. Kasabay nito ay ang pagtulak ng lalaki sa kanya na naging dahilan kung bakit mabilis siyang sinalo ng sundalong bumaril sa lalaking ngayon ay nakahiga na sa sahig. "Huwag mong bibitawan ang bomba!" Sigaw ng sundalo sa kanya na naiiyak niyang tinanguan. Kasabay ng paghigpit ng hawak sa bombang ipinahawak sa kanya ng armadong lalaki kanina. Bakit nga ba siya napunta sa sitwasyong to? Nang masiguradong wala ng buhay ang armadong lalaki na bumihag sa kanya kanina, mabilis siyang dinala ng mga sundalo sa open field upang doon i-defuse ang bombang ipinahawak sa kanya ng lalaking iyan. Sa kabutihang palad, naroon ang mga sundalong tumulong sa kanya upang umalalay sa mga dapat niyang gawin bago dinefuse ang bomba. "Okay ka lang ba?" Tanong ng sundalo sa kanya bago marahang kinuha ang buhok niya at inayos sa tenga nito. "Pwede ka nang umalis." Wala sa sariling nagtungo si Sia sa mga taong naroroon. May mga ambulansya ring umagapay sa kanya upang masuri rin kung may sugat pa siya. Kabi-kabilang mga media na ang humihingi ng statement sa kanya na hindi niya man lang napagbigyan dahil sa kawalan sa sarili. Bumalik lamang siya sa wisyo nang mabilis siyang niyakap ni Cheska na ikinalingon niya rito. "Ang buong akala ko nasaktan ka na sa nangyari, Preni." Naiiyak niyang sambit na mahina niyang initian. "Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung sakali mong sinaktan ka nila." Naging mahirap para kay Sia ang bumalik sa normal niyang buhay pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ang sabi ng psychiatrist na palagi niyang pinupuntahan para sa konsultasyon, nagkaroon daw siya ng trauma nang dahil sa nangyari. Sa tuwing makakakita siya ng kumpulan sa isang paligid, doon na siya nagsisimulang mawala sa sarili. Lalo na sa tuwing maaalala niyang nangyari sa bangko, may 4 na taon na ang nakakalipas. "Doc Sia!" Bati ng kaibigan niyang si Cheska nang makita niya ito sa lobby ng ospital. "Ngayon lang kitang nakitang nag-off sa duty mo ah. Busy ka ba ngayon?" "Nag-rounds lang ako. Bakit, Cheska?" Aniya na ipinagkibit balikat ni Cheska bago lumingon sa medical doctor na naroon. "May problema po ba?" "Wala naman." Natutuwang sagot ni Doc Trinidad bago lumingon kay Cheska. "Tinatanong ko lang itong kaibigan mo kung may experience ka na sa mga rescue operation, medical operation, pati mga charity works." And she said yes. Opo, suki na po ng medical mission niyang si Sia. Tama ba ako, Sia?" Natatawa niyang biro na nahihiyang tinanguan ng kaibigan. "By the way, Doc, ano po yung sinasabi niyo kanina?" Umayo sa pagkakatayo si Dr. Trinidad bago bumuntong hininga. "So, ito na nga. Magkakaroon kasi tayo ng training under ng Philippine Army. Kailangan kasi nating mag-participate pa rin. For example, magkaroon ng sakuna or bagyo. At least meron tayong mga doctors na may basic knowledge kapag nasa field na tayo." "Ibig po bang sabihin nun, magkakaroon ng training, Doc? Ang kailangan nating mag-participate. But don't worry dahil magkakaroon naman tayo ng schedule. Let's just say 2 weeks matapos ng training ni Dr. Cheska. Then ikaw naman ang next." Parang ganon. Muli nitong paliwanag na unti-unti niyang tinanguan. "Don't worry dahil lahat naman tayo mag-undergo ng training. Lalo na't aprobado na rin ito sa kamera." Muli pa nitong dagdag bago pa birong umismid. Tulad ng sinabi ni Dr. Trinidad, nagkaroon na nga ng training ng sumunod na linggo. Halos lahat ng doctors na naka-duty sa ospital ay expected na mag-participate sa nasabing training. "Ang buong akala ko hanggang dito na lang ako sa pagiging doktor," sambit ni Cheska, sabay buntong hininga bago inilapag ang kahoy na napulot niya. "Aba, hindi ko alam na magiging sundalo rin pala ako ngayon." "Ang dami mong reklamo.
Buti na nga may ganito tayong training. Sagot ni Amaya bago siya nilagpasan at naupo sa putol na puno na nasa gilid nila. Ay, sobrang sakit na ng mga paa ko kakalakad kanina. Sino sa atin ang nagre-reklamo ngayon? Singhal ni Cheska habang nakahalukip-kip na nakatayo sa harapan ni Amaya. Hindi ako nagre-reklamo, Doc Cheska. Ano palang tawag dyan sa ginagawa mo? Bawal na bang magsalita sa'yo ngayon? Tumigil nga kayong dalawa. Banat naman ni Sia dahil natitiyak niyang mag-aaway na naman ang dalawa. Walang nagawa ang dalawa kung hindi ang ngumuso bago lumingon kay Sia na ngayon ay abala pa rin sa pagbabasa ng libro. Nandito tayo ngayon para mag-training, hindi para mag-aral, Sia. Masyado mo namang ginalingan. Sabit ni Amaya na tinawanan niya lang. Pampalipas oras ko lang to. At saka tapos na rin naman na tayo sa training. Oras ng pahinga natin ngayon. Depensa niya nang iniwian ng dalawa. Sa sumunod na mga araw ay nagpatuloy lang ang training nila. Tulad ng training ng mga sundalo. Ganon din ang training na ibinigay sa kanila ng opisyal na nagpakilala sa kanila kahapon. Kahit na masakit ang mga binti ni Amaya, wala siyang nagawa kung hindi ang tumayo ng tuwid habang isa-isang pinagmamasdan ng mga military officers na ngayon ay naglalakad sa gitna ng hanay ng mga doctors na naroon para sa training sa pangalawang araw nila sa camp. Kung sa tingin nyo narito kayo para gamutin ang sugat ng mga sundalong nasaktan sa pagsasanay, nagkakamali kayo. Nagpatuloy lang sa pagsasalita ang chief officer habang naglalakad sa gitna nila. Agad na naitikom ni Cheska ang bibig na hindi niya sinasadyang mamukaan ang sundalong nakasunod sa chief officer. Halos manlaki ang mga mata niya nang rumihistro ang mukha nito sa alaala niya. Paano? Mahina niyang usal, dahilan upang mapalingon sa kanya ang sundalong iyon. Agad na kumbura ngiti ng labi ni Spencer nang muli niya na namang makita ang madaldal na babaeng nakasama niya dati. Hindi niya inaakalang isa pala itong doktor, kaya naman hindi niya na nagawang itago ang tuwa sa mukha niya nang sandaling magkasalubong ang mata nilang dalawa. Agad na huminto sa paglalakad si James, isa sa may pinakamataas na posisyon sa army, nang huminto siya sa harap mismo ni Sia na ngayon ay nakababa ang tingin sa lupa. Dr. Sia! Aniya, sa baritonong boses na halos ikinagitla ni Sia. Alam mo naman siguro ang tamang posisyon ng isang sundalo, hindi ba? Chin up! Chest out! Shoulders back! Stomach in! Utos nito na marahan niyang ginawa. Ganyan ang proper posture. Sir, yes sir. Sorry sir. Mabilis niyang sambit bago siya tuluyang nilubayan ni James. Si James ay isa sa may pinakamataas na ranggo sa militar. Siya ngayon na nakatoka sa training ng mga doktor na naroon. Kaya naman nang nagsimula ang training ng mga doktor, halos sumuko ang ilan sa kanila. Ayoko na. Naiiyak na reklamo ni Amaya na tinawanan ng ilan sa mga nakarinig roon. Ang akala ko ba para sa mga charity works ang ginagawa natin? Bakit tayo nagtitraining na para bang sasabak tayo sa gera? Ganito talaga ang training sa mga kampo, Amaya. Sambit ni Dr. Trinidad bago sumandal sa kahoy na nasa gilid niya. Nagpatuloy lang sila sa diskusyon kung paano nga ba silang napunta sa ganitong sitwasyon. Hanggang sa natigil sila sa kwentuhan, nang bigla na lamang lumapit si James at si Spencer sa direksyon nila. Pagod ba ang lahat? Tanong ni Spencer. Nang dahil sa narinig, mabilis na umismid si Cheska na nakakuha sa atensyon ng sundalong iyon. Hindi ba obvious? Singhal niya. Cheska Guillermo, pwede ba kita makausap? Tanong ni Spencer, dahilan upang kunot noong mag-angat ng tingin sa kanyang doktora. Nothing personal naman. Gusto ko lang magtanong about sa performance mo sa training kanina. Huh?
Hindi na siya nakasagot nang bigla na lang siyang hinila ni Spencer palayo sa grupo nila. Kunot-noo silang pinagmasdan ni Sia na maglakad palayo hanggang sa agad siyang natigilan nang mag-cross ang mata nilang dalawa ni James. May problema ba? Kunot-noong tanong ni James sa kanya. Wala namang nagawa si Sia kung hindi ang nahihiyang magbaba ng tingin. Nang dahil sa enakto ng dalaga, mabilis din siyang nilagpasan ni James. Sa mga sumunod na araw ay naging madugo ang training ng mga doctors na naroon. May ilang sumusuko at kabilang na doon ang magkaibigan. Hindi rin nagtagal ay unti-unti na rin silang nasasanay. Isa si James sa mga officer na nakatoka sa kanila. Hindi tulad ni Spencer na nagagawa pang makipagbiruan sa mga doktor na naroon. Ibang-iba si James. Palagi itong nakamangol. Tila ba may nakaaway base sa ekspresyon ng mukha nito. Kahit na mahirap para kay Sia, sinikap niya na lang na magpatuloy sa training. 2 linggo lang naman ang training na to. Pagkatapos ng training na ito, wala na. Hindi na magkukrus ang landas nating lahat. Sambit ni Cheska bago sumandal sa upuan niya. Pagkatapos ng 2 linggong training na to, magli-leave talaga ako sa trabaho. At wala ni isa ang pwedeng mangungustyon sa akin kung bakit umalis ako sa duty ko. Period. Sasakalin ko talaga ang magtatanong. Patuloy lang si Cheska sa mga rants niya na animoy may pinariringgan. Hindi na rin naman bago sa lahat nang naroon na galit si Cheska sa isa sa mga officer na nagtitrain sa kanila. Madalas kasi siyang pagbuntunan ng galit at inis ni Spencer, kaya naman hindi na siya kine-question ng mga taong nakarinig sa rants niya patungkol sa taong iyon. Nang dahil sa pagod, marahang idinantay ni Sia ang likod niya sa tent at doon pansamantalang na mahinga hanggang sa tuluyan na nga siyang nakatulog. Nagising siya sa isang kaluskos na nasa gilid niya at halos mapatalon siya sa gulat nang makita niya si James na nakaupo na sa gilid nito. Nagising ba ka? Hindi pa obvious. Singhal ni Sia sa isip bago siya umiling sa tanong ng officer na iyon. Ano pong kailangan niyo, sir? May training po ba kami ngayon na nakaligtaan ko? Don't worry, dahil hindi muna kayo magte-training ngayong gabi. Alam ko kasi na napagod kayo kanina. Sagot ni James na marahan niyang tinanguan. Pwede kang magpahinga kung gusto mo. Matulog ka. Salamat. Aniya, bago muling sumandal sa tent at pinagmasdan ang mga bituin sa langit. Mukhang uulan mamaya. Hangin lang yan. Sagot ni James sa kanya na ikinatikom niya ng bibig. Kapag masyadong maraming bituin sa langit, walang mga ulap, posibleng maging mainit ang klima mamaya. Paano mo naman nasabi, sir? Don't call me sir kapag wala tayo sa training grounds. Just call me James. Pagtatama nito na namumula niyang tinanguan. Hindi ko alam pero kasi yan ang kinalakihan ko dati. Tama naman sila. Nagtagal ang titig nila sa buwan bago muling lumingon si James sa doktora na ngayon ay nananatili pa rin nakatitig sa mga bituin. He looks so familiar. Nagkakilala na ba tayo dati? Nang dahil sa tanong ni James, marahan siyang lumingon sa binata at nang marinig ang tanong nito, marahan siyang umiling bilang sagot. Pamilyar ang mukha ni Sia para kay James at ganoon din naman si Sia sa binata. Para bang nakita niya na ito dati. Hindi niya naman ma-recall kung naging pasyente niya ba ito. Para sa kanya, pamilyar din ang mukha ng binata. Hindi niya lang matandaan kung kailan o kung saan. Basta't ang alam niya, pamilyar ang mukha ng binata sa kanya. Nang mga sumunod na araw, naging magkaibigan ang dalawa. Kung dati ay medyo istrikto ito nung una, ngayon naman ay tila ba naging malambot ang puso ng officer sa lahat ng naroon, lalong-lalo na kay Sia. Kumain ka na ba, Sia? Tanong ni James bago lumingon kay Cheska na ngayon ay nagulat sa inaasta ni James sa harapan nilang dalawa ng kaibigan.
Gusto niyo bang sumalo sa amin ng kaibigan mo? Naku sir, ikinagagalak ko pong... Ay kumain na po kami sir, salamat. Nahihiyang pagtanggi ni Sia na marahang tinanguan ni James bago niya tuluyang tinalikuran ng dalawa. Nang makalayo si James sa direksyon nila, mabilis na hinila ni Cheska ng kaunti si Sia na mas lalo lang nitong ikinabwisit. Ano ba, Cheska? Anong meron sa inyong dalawa ng lalaking yun? Meron kaming sari-sariling propesyon. Huwag mo nga akong pinipiloso ko, Sia. Sambit ni Cheska na tinawanan niya lang. Anong meron sa inyong dalawa ni Sir James? Magkaibigan lang kaming dalawa, Cheska. Ay, we. Hindi makapaniwala ang usal ni Cheska na tinawanan niya na lang bago tumayo at lumakad patungo sa tent nilang tatlo ni Amaya. Hindi niya maipagkakaila na unti-unti na rin siyang nahuhulog sa binata. Kahit na anong gawin niyang iwas, ay hindi niya nagawang pigilan ang puso niya sa pagtibok para sa binata. Sa loob ng 2 linggo? Seryoso ka ba, Sia? Napahinto sa paglalakad si Sia nang bigla na lamang sumulpot si James sa harap niya at nag-abot ng bottled water na nahihiya niyang tinanggap. Sabi sa akin ni General, muntik ka na raw masugatan sa paa kanina. Kamusta? Okay lang ako. Sagot ni Sia bago tinago ang paa sa kabilang binti. Hindi lang naging maayos ang pagtapak ko kanina sa lupa. Kaya naman muntik na ako mabalian. Pwede ko bang i-check para makasigurado ako? Okay lang, James. Hindi na kailangan. Sagot ni Sia na ikinangiwi ng binata. Doktor ako at alam ko naman kung nabalian ako o hindi. Huwag ka mag-alala. Wala naman ako naging sugat. Sadyang nalingat lang ang paa ko. Muli sana niyang tatalikuran si James, ngunit agad siyang natikilan nang muli na naman ito nagsalita. Iniiwasan mo ba ako, Sia? Mabilis siyang lumingon kay James at natatawang umiling na hindi man lang bumenta sa binata. Bakit naman kita iiwasan, James? Napapansin ko, Sia. Sagot nito bago unti-unting lumapit sa kanya at nagbaba ng tingin sa dalaga. May nagawa ba akong mali na pwede mong ikagalit, ikatampo o ikailang? Wala naman, napagod lang siguro ako. Pasensya ka na. Sagot niya bago siya tumalikod at muling naglakad palayo. Nang matapos ang training ay hindi na muling nagkita pa ang dalawa. Nagpatuloy lang si Sia sa buhay na meron siya sa ospital. Habang si James naman ay walang nagawa kung hindi ang paulit-ulit na sumabak sa training. Sinikap niyang gawin ang lahat upang mapunta sa iba ang atensyon niya. Ngunit sa tuwing makikita niya ang lugar kung saan sila madalas na tumambay ni Sia, wala na siyang iba pang nagawa kung hindi ang malungkot. Bakit nga ba hindi niya na lang naisipang umamin sa dalaga bago pa man naghiwalay ang landas nilang dalawa? Pakisabihan na lang ang relative ng patient sa room 302. Salamat. Bilin niya sa nurse na mabilis nitong tinanguan. Pabuntong hininga niyang tinungo ang koridor at halos matigilan siya sa paglalakad nang unti-unting napako ang mga mata niya sa sundalong nakaupo sa waiting area. Nakaupot na kayuko ito sa mga tuhod niya. Sa postura pa lang nito at sa bulto ng katawan, natitiyak niyang si James ito. Agad na kumalabog ang puso niya sa kinatatayuan, lalo na nang nag-angat ng tingin si James sa direksyon niya at agad na nagkasalubong ang mata nilang dalawa. James? Utal niyang tawag sa binata bago siya marahang naglakad patungo sa direksyon nito. Ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo dito? Sinugod sa ospital ang mama ko dahil sa high blood. Sagot nito bago tumayo upang maglebel ang mata nilang dalawa. Ikaw, dito ka ba naka-duty? May seminar kami kanina. Actually, off ko ngayon eh. Sagot niya sa binata bago siya unti-unting nagbaba ng tingin. So, ikaw palang anak ng patient sa room 302?
Ikaw bang doktor ng mama ko? Marahan siyang tumungo bago ngumiti kay James na ikinabuntong hininga naman ng binata. Please, tulungan mo naman akong gumaling ang mama ko. Pakiusap pa nito na marahan niyang muling tinanguan. Siya na lang ang meron ako. Pangako, tutulungan ko siya, James. Tulad ng ipinangako niya sa kaibigan, sinubukan niyang gawin ang lahat ng makakaya niya upang gumaling ang nanay nito. Mabuti na lamang at wala itong ibang sakit na iniinda, maliban sa high blood pressure na meron nito. Sa loob ng halos 4 na araw niyang pagbisita sa nanay ni James, tila ba unti-unti na ring napalapit ang nanay niya sa dalaga. Tila ba maganda rin ang naging pakikitungo nito sa dalaga, kaya naman kahit na papaano ay nawala rin ang ilang nisiya sa nanay ni James sa tuwing bibisitahin niya ito. Gusto ko ang babaeng iyon, iho. Sambit ng nanay niya nang binisita siya ng anak sa ospital. Sinong babae, ma? Yung doktor na nag-aalaga sa akin simula nung na-confine ako rito. Hindi ko alam pero may something sa kanya na gustong gusto ko. Paliwanag pa nito sa anak nang hinitian naman ni James. Hindi ba't nabanggit mo sa akin nung nakaraan na kilala mo siya? Bakit kaya hindi mo siya ligawan, anak? Suhestyon pa nito. Marahang umiti si James sa nanay niya at hindi na kumibo. Sa totoo lang ay may gusto rin siya kay Sia. Hindi niya nga lang alam kung paanong puporma dito. Gayong alam niya namang wala siyang ideya na unti-unti na ring nahuhulog si Sia sa binata. May duty ka ba pagkatapos nito? Pagkatapos ng halos 2 buwang pananatili ng nanay ni James sa ospital, sa wakas ay nagkaroon na ng chance si James na yayain si Sia para sa isang dinner na nahihiya namang sinagot ng dalaga. Lalo lamang lumalim ang pagkakaibigan ng dalawa. Hanggang sa tuluyan nang umamin si James kay Sia nang nararamdaman niya para rito. Hindi naman nabigo si James dahil tila ba hulog na rin sa kanya ang dalaga. Umaalingaw-ngaw ang tilian sa kabuuan ng lobby ng ospital nang lumuhod si James sa harap ni Dr. Sia para mag-propose ng kasal. 1 taon lang ang pagitan nang sinagot siya ng dalaga sa panliligaw. Sana all, mahal! Pagpaparinig pa ni Cheska, dahilan upang kunot noong lumingon si Spencer sa kanya. Alam mo ba kung bakit walang nagkakagusto sa'yo? Agad naman na tumalim ang tingin ni Cheska sa kaibigan ni James, na ngayon ay ngingising-ngising nakatitig sa kanya. Dahil walang nakakaabot sa standards ko. Maingay ka kasi, singhal ni Spencer na naiinis niyang binalingan ng tingin. Minsan kasi i-zipper mo din yung bibig mo eh, ingay-ingay mo. Kababae mong tao. Tumigil ka, singhal ni Cheska na inismeran niya na lang. Sa paglipas ng taon, naging masaya naman ang relasyon ng dalawa. Kahit minsan ay nagkakaroon sila ng tampuhan sa kakulangan ng oras para sa isa't isa dahil sa kanika nilang trabaho. Kahit na papaano naman ay nagagawa nila ng paraan ang lahat upang magkabati sila. Minsan ay umabot sila sa hiwalayan. Ngunit hindi rin naman nagtagal ay nagkakabati rin sila hindi kalaunan. Habang abala sa paghahanda para sa nalalapit nilang kasal, naging abala rin si James sa pagtatrabaho. Habang nag-aayos ng mga dokumento sa opisina, biglang nahagip ng mga mata niya ang document na may kinalaman sa hostage taking na nangyari may 5 taon na ang nakalilipas. Wala sa sariling binuklat ni James ang pinagmasdan ng files na yon. Maging ang mga dyaryo na naroon ay hindi niya pinalagpas. Agad siyang natigilan nang makita niyang babaeng naging biktima ng hostage ng araw ring iyon. Sia? Bulong niyang tanong sa isip habang nakatitig sa batang mukha ni Sia na naroon sa dyaryo. Siya yung babaeng niligtas ko dun sa bomba? Muli niya pang bulong sa sarili. Ayaw niyang ipaalam kay Sia ang tungkol sa nalaman niya dahil natatakot siyang baka muling magbago ang isip ni Sia sa kanya. Paano kung minahal lang siya nito dahil nalaman niyang
Siya ang nagligtas sa kanya noon. Paano kung naawa lang si Sia sa kanya? Paano kung nahihiya lang ito sa kanya? Di kalaunan ay nagkalakas na rin siya ng loob na umamin sa dalaga. Tulad ng inaasahan niya, gulat ang bumakas sa mukha ni Sia nang inamin ni James sa kanya ang totoo. Na siya ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa hostage taking at siya rin ang lalaking gumabay sa kanya upang ma-defuse ang bombang hawak niya noon. Natatakot ako na isipin mo utang mong lahat ng dahil sa ginawa kong pagliligtas sa'yo. Mahinang paliwanag ni James na naluluha ngunit may bahid ng ngiting pinakinggan ni Sia. Hindi ko naman gusto manatili ka sa akin ng puro ganun ang iniisip mo. Gusto kong mahalin mo ako ng ako. Gusto kong mahalin mo ako sa kung sino nga ba ako. Hindi sa minahal mo ako dahil ako ang nagligtas sa buhay mo noon. Ano ka ba? Mahal kita, James. At hindi magbabago yon. Sambit ni Sia. Mas lalo lamang tumibay ang tiwala at respeto ko sa iyo nang dahil sa nalaman ko. Natatawa pa nitong dagdag bago tuluyang yumakap sa binata na ginantihan din naman ito ng isang mahigpit na yakap. Nang ikinasal silang dalawa, dito na nila inanunsyo sa lahat kung sino nga ba si James at kung ano nga ba ang tunay nitong katauhan. Ikinwento nila sa lahat ng kaibigan at pamilya nila na si James ang nagligtas kay Sia noong araw ring iyon. Tulad ng inaasahan ng mag-asawa, kabi-kabilang palakpakan ang iginawad sa kanila ng lahat habang pinagmamasdan ng dalawa mula sa malayo. At nang dahil sa nangyari, tila ba mas lalo lamang naging matibay ang relasyon ng dalawa. A grateful heart is a magnet for miracles, ika nga nila. Mas lalo lamang tumibay ang samahan nila nang dahil sa gratitude nilang mag-asawa sa pagsasama at propesyong meron sila. At iyon, ang miracle na hinahangad nila magmula noon hanggang ngayon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sige,